kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, mahigit 2,000 barangay magdaraos pa lang ng barangay at SK elections. Comelec at Kongreso nagsisihan sa gitna ng mga aberya sa botohan. Lindol sa Indonesia nagdulot ng tsunami. Bilang ng patay, mahigit 100 na. Mga chichirya at iba pang junk food gusto ipagbawal ni Senador Lito Lapid sa mga paaralan. Octopus na nanghulang mananalo ang Spain sa World Cup, pumanaw na. At kultong nangunguha umano ng mga bata sa Iloilo. Totoo ba o kwento-kwento lang? Holidays ang mahigit 2,000 barangay na magdaraos pa lamang ng kanilang barangay at SK elections bukas. At sa gitna ng kabi-kabilang aberya sa botohan, nagsisisihan naman ngayon ang Comelec at Kongreso. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil wala pa ring mga balot at election supplies, muli na namang ipinagpabukas ang barangay at SK elections sa Bagabag, Nueva Vizcaya at Donsol, Sorsogon. Walang ibinigay na bilang ang Comelec na mga barangay na bukas pa magbobotohan. Pero sa inisyong proklamasyon ng palasyo, holiday sa mahigit 2,400 barangay na magdaraos ng eleksyon bukas. At dahil sa dagdag na trabaho, ang mga gurong umuupong Board of Election Tellers sa mga apektadong lugar, bibigyan ng dagdag na 1,000 pisong allowance. Iba-iba man ang dahilan, Comelec na mismo ang nagsabing ang barangay at SK elections ngayong taon ang pinakatadtad ng aberya. At isa sa mga itinuturo ng Comelec na nakadagdag sa delay sa kanilang paghahanda ay ang debate noon sa Kongreso kung ipagpapaliban o hindi ang eleksyon. Para namin masayang yung pera na kung mag-print na kami ng mga official ballots para hindi matuloy yung elections. Pero depensa ni House Suffrage Committee Chairman Elpidio Barsaga nang tanungin daw nila ang Comelec noong Setyembre kung may problema sa paghahanda para sa eleksyon, ang sagot daw ng komisyon, wala. Kung totoong kulang sila sa panahon, all they have to do is to inform the House and the Senate. We can immediately enact a law providing for the postponement of the elections 1 week, 2 weeks, or even 3 weeks or 1 month kung talagang kulang ang panahon. Ang palasyo naman, sinabing dapat tukuyin ng komisyon kung sino ang dapat managot sa delayed na eleksyon sa ilang barangay. Despite the admission of Chairman Melo na meron po talagang mga pagkukulang, kailangang malaman po natin yung rason at kung meron pong culpability or meron pong sanctions na naaayon dun sa mga pagkukulang ito, ay dapat pong magkaroon ng aksyon. Kaya naman ang Comelec bumuo na ng fact-finding committee. We created the committee to show that we are serious in looking into and ferreting out the truth why we have delays. At isa sa mga iimbestigahan ng komite ang di umano'y pananabotahe ng ilang empleyado ng Comelec. Napaulat na sa dyaraw ginulo ng ilang empleyado ang pag-eempake ng mga election supplies para raw sila ang mag-deliver ng mga ito at sa kanila mapunta ang dapat sana'y ibabayad sa mga forwarder ng Comelec. At hindi lang yan ang iimbestigahan, kasama pati ang National Printing Office at ang Bids and Awards Committee na pinamumunuan ni Comelec Law Department Director Ferdinand Rafanan. Pero giit ni Rafanan, hindi raw back ang dapat sisihin sa delay. September 7 na raw sila kinonvene ng NBank at September 20 na binigyan ng specifications para sa balota. May 15 araw ang fact-finding committee ng Comelec para tapusin ang investigasyon nito. Pinagsusumite ito ng NBank ng report at mga rekomendasyon para masigurong hindi na mauulit ang mga ganitong aberya. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa kabila ng mga karasang nasaksihan nito eleksyon, dumalabas sa datos ng PNP na 80% ng election-related incident hindi nangyari sa mga itinuturing nilang hotspot. Saksi si Marisol Abduraman. Kuha ng GMA News ang pagpuposisyon ng mga sundalo sa paligid ng munisipyo ng Datunsay sa Maguindanao. May namataan daw ang armadong grupo na papalapit sa munisipyo. Bago nito, tensyonado na ang lugar ng magbarikada ang ilang residente. Bukod sa wala raw ang pangalan ng ilan sa kanila sa voters list, kini-question nila kung bakit hindi sinali sa listahan ng mga opisyal na kandidato ang pangalan ng mga sinusuportahan nilang kandidato. Lumipas sa maghapon, hindi pa rin natuloy ang eleksyon.
Sa ikalawang pagkakataon, idineklara ang failure of election sa Dato Unsay. Ito naman ang kinahantungan ng dalawang gusali ng Gucotan Elementary School sa Pikit, North Cotabato. 5 polling precinct ang sinilaban kaninang madaling araw. Hinala ng pulisya, mga taga-suporta ng isang natalong kandidato sa pagkakonsehal ang nasa likod ng panununog. Ilan lamang ito sa mga karasang nasaksihan ngayong araw kaugnay sa barangay at SK elections. Ang COMELEC, iniimbestigahan na ang reklamo ng failure of election sa Dato Unsay at sa iba pang lugar sa Maguindanao. Pero ayon sa PNP, sa halos 80 election-related incidents, 80% ay hindi nangyari sa mga itunuturing na hotspot. Umabot na rin sa 39 ang patay sa mga election-related incidents. 6 na sa kanila sa mismong araw ng eleksyon nasawi. Maybe because of the intensity of elections now, their supporters are also very avid that they wanted to ensure the victory of their candidates. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa ibang balita, mahigit 100 ang patay sa tsunami sa Indonesia. Pero ayon sa PHIVOX, walang dapat ipag-alala dahil hindi aabot sa Pilipinas ang tsunami sa Indonesia. Saksi si Mark Zambrano. Nagmamadaling nagsilika sa mga residenteng ito sa west coast ng Sumatra Island sa Indonesia. Yan ay matapos magka-tsunami nang tumama ang 7.7 magnitude earthquake mula sa ilalim ng karagatan. Ayon sa Health Ministry ng Indonesia, lumikha ng hanggang 10 talampakang taas ng alon ang underwater quake. Daan-daang bahay sa mga liblib na lugar ng Pagay at Silabu ang binura ng tsunami. Paliwanag ng Indonesian authorities, madalas tamaan ng lindol ang Indonesia dahil kabilang ito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Sa ngayon, hindi bababa sa 113 ang patay, habang 160 ang nawawala. Pero posibleng tumaas pa raw ang death toll. Agad naman tiniyak ng DFA na walang nasaktang Pinoy sa tsunami. Pero patuloy na tinututukan ng embahada sa Jakarta ang sitwasyon. Pagpapanatag naman ng PHIVOLC sa mga Pilipino, hindi raw tayo aabutin ng tsunaming tumama sa Indonesia. Yung lindol sa Indonesia, hindi naman ito magti-trigger ng parang epekto dito sa atin. Paliwanag pa ni Solidum, tanging lindol lang at hindi bagyo ang nakakapaglikha ng tsunami. Tuwing gumagalaw ang lupa sa ilalim ng tubig, nagkakaroon ng displacement ng tubig na siyang lumilikha ng mga higanteng alon. May 3 senyales. Una, yung paglindol, bigla ang pag-atras ng tubig dagat, at pangatlo, yung ugong. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Pinare-recall isang grupo ng mga OFW ang labor attaché ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa umunay masamang pagtrato niya sa isang OFW. Pero gid ng opisyal, wala siyang intensyong saktan ang damdamin ng OFW. Narito ang report. Dahil wala na akong alam na ibang matutuluyan ng panahon ngayon. Hindi na nakapagpigil ng emosyon ng OFW na si Agnes Tenorio habang ikinukwento ang masama umanong pagtrato sa kanya ng labor attaché sa Hong Kong na si Romulo Salud. Kwento ni Tenorio, ilang oras pa lang pagkarating sa Hong Kong, tinapos na agad ng employer ni Tenorio ang kanyang kontrata. Dahil dyan, sumangguni si Tenorio sa tanggapan ng labor attaché. Pero dahil wala raw malinaw na solusyon inilatag sa kanya, nagpa siya si Tenorio na umuwi na lang sa Pilipinas. Naglita niya pa umuna ng kondisyon sa Salud bago siya payagang manuloy ng ilang araw sa OWA Center doon. Yung hanggang October 28 na lang daw po ako pwedeng tumira sa FWRC at wala nang extension. Wala nang maigagaran. Yung pangalawa po, yung wala na daw siyang maigagaran siyang tulong para makuha ang waiver sa utang na ipinambayad sa agency. At ako nang bibili para sa sarili kong ticket. Pero nang malamang pwede pala siyang maghain ng kaso sa Hong Kong Labor Department para sa illegal termination of contract, muling nagpatulong si Tenorio kay Salud. Pero sa pagkakataong ito, sinigawan at pinagalitan pa raw si Tenorio ni Salud sa telepono. Ang pag-uusap na ito, kumakalat na ngayon sa YouTube. Dahil sinabi sa akin nila na hindi ako karapat-dapat tulungan. Naguguluhan ako at tinatanong ko ang sarili ko kung bakit hindi ako karapat-dapat tulungan. Ang United Filipinos in Hong Kong o UNIFIL mabilis na kinondena ang ikinilos ng labor attaché. Labor attaché to Hong Kong Romulo Salud was insulted, neglected, and aggrieved OFWs one time too many and must be recalled from his post. Humingi naman ng paumanhin si Salud kung nasaktan man daw si Tenorio. Pinaliwanagan lang naman daw niya ito tungkol sa mga responsibilidad ng mga OFW. It's probably a wake-up call. If that would hurt her feelings, I'm sorry, but it was not intended to do so. Natanggap na raw ng DOLE ang reklamo laban sa labor attaché at pinaiimbestigahan na ito. Here, I already instructed Undersecretary Danny Cruz
to send notice to the labor attaché and to give his explanation to the complaint. Para sa saksi, Rafi Tima, nag-uulat. Samantala, nasa Vietnam na si Pangulong Noynoy Aquino para sa 2 araw na state visit. Bago makipagkita sa Pangulo ng Vietnam, nagpaunlak muna ng panayam sa media si Aquino. Ayon kay Pinoy, marami siyang nakita sa Vietnam na nais din niyang ipatupad sa Pilipinas. Kabilang na riyan ang maayos sa paggamit sa lupa para sa seguridad sa pagkain. Pilipinas po ang nagturo sa Vietnam ng kaalaman ukol sa rice production. Pero ngayon, tayo na ang nag-aangkat ng bigas sa Vietnam. Nakatakda rin dumalo ang Pangulo sa ASEAN Summit at ngayong gabi isang state banquet ang dinaluhan ni Pinoy na inihanda naman ng Pangulo ng Vietnam. Well, there are 4 agreements that we will be signing. Amongst them, in disaster preparedness, yung ating cooperation within our Coast Guard and their forces with regards to disasters at sea. Ilagay na sa watch list ng Bureau of Immigration ang suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Nakalabas na rin po ng ospital ang biktimang naputulan ng 2 binti. Ang apela niya sa mga taong may pakana ng pagsabog sa report po ng saksing si Teresa Andrada. Kung gusto mo, konsensya ka na. Kasi marami kami naapektuhan and hindi ko alam kung anong purpose mo, anong motivation mo. Pero yun, hindi masisira buhay namin dahil sa ginawa mo. Ikaw, sira mo, hindi. Parang ikaw, syempre, kung may konsensya ka, mabigat sa loob niya yun. Ito ang mensahe ni Raisa Laurel sa mga nasa likod ng pagsabog sa bar exams noong September 26. Sa tindi ng pinsalang tinamo sa pagsabog, kinailangang putulin ang 2 binti ni Raisa. Pero matapos ang mahigit 1 buwan, nakalabas na siya ng ospital. 1 buwan na nga matapos ang nakagigimbal na pagsabog sa Taft Avenue sa Maynila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naaaresto. Sabi ng Department of Justice, kilala na raw ng NBI ang suspect at ang grupong kinabibilangan nito. Pero tumanggi ang kalihim na pangalanan ng suspect, maski sabihin kung anong grupo ito at kung fraternity nga talaga ito. Gayunman, nasa kamay na raw ng NBI ang ilang legal documents ng suspect gaya ng COMELEC at SSS records. Inilagay na rin nila ang suspect sa watch list ng Bureau of Immigration. Nagbigay pa siya ng deadline. We have to get him within this week. Matapos magbigay ng update sa media, dali-daling umalis ang kalihim para makipagkita sa isang taong maaaring makatulong sa pagpapasuko sa suspect. If I'm able to contact him, or if not, first thing tomorrow morning, is hopefully he can access the group who are purportedly protecting this guy and ask them to cooperate by surrendering the guy. Teresa Andrada, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, paano gali pagbawal ang pagtitinda ng junk food sa mga eskwelahan, isinulong. Kultong nangunga umano ng mga bata sa Iloilo, totoo ba o kwento-kwento lang? Atong hayaan ang labanan ng mga robot sa Amerika. Balitang atin nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.